afternoon po sa ating lahat. Welcome po sa ICC. Sige po, tayo. Yan po, ngayong hapon po, sama-sama po natin, sabay-sabay po nating papapurihan ang ating Panginoon. Amen? Come on, amen, church? Amen. Kung kayo po ay naghahanap ng kalakasan sa ating Diyos, ng kaligayahan, now is the time. Sige po, i-open natin ang ating mga bibig. Ipalakpak natin ang ating mga kamay at tayo lamang ay magpuri ng banal at totoo sa Kanya. Come on, hallelujah! Come on! Salamat o Diyos. Ika'y tapat, Panginoon. Hallelujah! O purihin ka, O Diyos. Come on, sing.
sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Uwo-oh, 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 uwo-oh. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Come on, can we shout hallelujah? Yes, Lord, patuloy ka naman itataas, Panginoon. Anumang sitwasyon, Panginoon, ikaw lamang ay nararapat na sambahin at awitan ng mga pagpapala, O Diyos. Ikaw, Yahweh, at ikaw ay mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Ikaw, Yahweh, at ikaw ay mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Come on, say. Aawit sa sayang luwalhati, papalang magsisigaw na dakilain, nagumamaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Oh, ikaw, Yahweh, at ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nararating. Come on, minsan pa. Purihin ka, O Yahweh, purihin ka, O Yahweh. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit sa sayaw, luwalhati, pangalang pagsisigaw na dakilain, nagumamaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman. Aawit sa sayaw, luwalhati, pangalang pagsisigaw na dakilain, nagumamaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman. Aawit sa sayaw, luwalhati, papalang magsisigaw na dakilain, nagumamaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, O Yahweh. Hallelujah! Itaas ang ngalan mo, Panginoon. Hallelujah! Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoong buhay? Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, Diyos, Lord. Lord, yung puso namin, Panginoon, nandun yung kagalakan, O Diyos. Lord, nandun yung excitement, Panginoon, na makarinig muli ng mga salita mo, O Diyos. Lord, nandun yung excitement, Panginoon, na makita pa ulit, Panginoon, Lord, maranasan muli ang iyong presensya. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Patuloy ka naming tinataas, O Diyos, sa lugar na ito. Patuloy po naming tinadakila ang iyong pangalan, O Diyos. Hallelujah. Come on, church. Before we start our worship, sige po ba, pwede ba nating pasalamatan lamang ang ating, O Diyos, ang ating Panginoon sa mga bagay, sa mga pagpapalang ipinaranas niya sa ating buhay. Sa pagsama niya sa atin sa buong linggong ito, galing ka man sa trabaho, sa tahanan mo, sige, pwede bang buksan mo lamang yung puso mo, hayaan mong kausapin ka ng Panginoon, kausapin mo rin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, dakila ka, Panginoon.
Salamat sa payakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para ng sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y nakilain, magpagkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Oh, itataas ang ngalan mo. Kailan may hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y nakilain, magpagkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y nakilain, magpagkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha'y luluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Ang bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Kahit iyong likha'y lumuluhod sa'yo. Tinataas ang ngalan mo. Ang bawat lagi ay nagsasabi, Jesus, dakila
taas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, oh Diyos, come on! Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilang mo'y di mapapantayan. Hallelujah! Hallelujah! Sige mga palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Bawat tinig, Panginoon, aming sasambitin, Panginoon, yung kadakilaan mo, O Diyos, yung katapatan at kabutihan mo sa aming mga buhay, O Diyos. Hallelujah. Sige kapatid, sa hapong ito, pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Yes, Lord, dakila ka, O Diyos, sa aming mga buhay, O God. Aming ka naming sasambitin, Panginoon, Lord, isisigaw, Panginoon, ang pangalan mo, O Diyos. Ang lahat ng ito ay dahil lamang sa iyo, Panginoon, O Lord God. Maraming salamat sa hapong ito, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa awitan pa lang. Alam ko, Panginoon, na nabigyan ka na namin ng kapurihan, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon. Lord, habag at grasya mo lang talaga, Panginoon, ang lahat ng ito, O Diyos, sa aming mga buhay, Lord. Ibabalik namin sa iyong kapurihan, Panginoon, ang pasasalamat sa lahat ng ito, O Diyos. Sige, palakpakan mo muli si Lord, kapatid. Thank you, God. And Lord, sa hapon na ito, patuloy kang mangusap sa amin, Panginoon. Yung mga salita, Panginoon, na inahanda mo para sa amin na nandito, God. Sige, Lord, we open our hearts, our minds to you. Let your words speak. Let the Holy Spirit reveal to us your message for us sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa mga anak mo na nandito, O God. Sige, Lord, hallelujah. Hindi kawalan, Panginoon, ang unahin ka, Panginoon, Lord God. Hindi lugi, O Diyos, ang bigyan ka ng oras sa aming mga buhay, Panginoon. Yes, God, ikaw ang Diyos na mabuti sa lahat ng oras. Sige, palakpakan mo muli si Lord, kapatid. Hallelujah. Sa lahat ng kapurihan, Panginoon, pasasalamat sa iyo, Ama. God, we love you. We honor you. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po yung makaupo. Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Pwede man pakibati mo yung iyong katabi. Magandang hapon sa iyo. Ayan, magandang hapon po sa bawat isa. Welcome po sa ating service, sa ating 3 p.m. service. Sa mga nanonood po sa kanilang tahanan sa gabing ito, magandang gabi po sa inyo. At sige po, kagaya po ng aming desire sa Panginoon, kayo po nanonood sa inyong tahanan, sige po, ang mensahe ng Panginoon ang siyang mamutawi po sa ating mga buhay. No? Salamat sa Panginoon at sige po, sa hapong ito, mag-uusap-usap po tayo sa Panginoon. Handa na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos sa hapong ito? Amen, amen. Sige, pwede mapalakpakan mo muli si Lord, kapatid. Hallelujah. Hindi ko na po patatagalin ang ating topic po sa hapong ito. The title po of the message of the Lord this morning or this whole day is about if we only knew why to wait. If we only knew why to wait. So, maintindihan natin na sa buhay ay may mga tanong na parang, Lord, bakit? Bakit kailangan maghintay? Ba't kailangan ko maghintay? At I pray that this message of God sa hapong ito magbibigay ng kalinawan sa atin kung bakit ba. At Lord, oo nga o Diyos, naintindihan ko na maintindihan natin bakit kailangan natin dumaan sa season or kailangan natin dumaan dito po sa ating pinag-uusapan sa paghihintay po ng mga bagay-bagay sa ating buhay. Tonight, we will talk about patience. Sabi mo sa katabi mo, patience. Patience. Naku po, minsan parang pwedeng kausap mo asawa mo, anak mo, or galing kayo sa bahay na parang minsan parang hindi na-apply yung patience no, sa katabi. Pero sige po, alam ko naman na lahat tayo ay kinakausap ng Panginoon sa hapong ito. And 3 weeks ago, pangatlong linggo na ito na ako po ay nagpipreach po every Sunday. And we talk about the fruit of the Spirit, no, of our God. No, yung una, kindness. Last week, we talk about self-control. And this afternoon, we will talk about patience. At mamaya, intindihin natin kung bakit ba mahalaga na maintindihan natin na dapat magkaroon tayo ng patience at dun nga sa time na tayo naghihintay sa Diyos, maintindihan natin kung ano ang puso ng Diyos no, dun sa mga oras na tayo naghihintay sa Kanya. Patience is a gift from God. Yan, katulad ng pinangako ng Panginoon as we receive Him and the Holy Spirit lives in us, dwells in us, no?
the fruit of the Spirit is in us. No? Love, joy, peace, kindness, and kasama itong patience na ito. And all these things. No? So, patience is a gift from God. Regalo ito sa atin ng Panginoon. Pwede nga tingnan natin na alam na ng Diyos na sa lakarin natin sa Panginoon, kailangan talaga natin ng malaking-laking pasensya. Nandun yung patience at yung paghihintay, no? Doon sa mga bagay na alam natin, pinangako at inihanda sa atin ng ating Diyos. So, tonight, I want to talk about this whole issue of how essential. Sabi mo sa katabi mo, essential. No, nung time na tayo ay nasa pandemic, ang essential ay face mask, no, at alcohol and all these things, no. Yung iba lugaw, pero hindi ko pa, no. Pero yun na nga, sometimes dito tayo pinapaalalahanan ng Diyos. Maybe this is a message na parang pwedeng common na sa atin, pero let this message serve as a reminder for us, no, na kailangan talaga natin yung patience na galing sa Panginoon. The Lord wants to help us and teach us how essential patience is for you and for me. No, lalo na sa experience natin sa ating Diyos, no, sa pang-araw-araw nating buhay. Because patience, kapatid, magagamit natin to sa pang-araw-araw. At ang sabi dito, patience in our lives because it affects every single thing that we do. Pwede natin tingnan to na kung hindi natin maintindihan yung patience na galing sa Diyos at yung patience na gustong maitanim at tumubo ng Lord sa ating pong mga buhay, baka sa bawat ginagalawan natin, sa bawat mga desisyon, no, lalo na may kinalaman ito sa ating future at destiny natin, pwedeng makaapekto ito kung hindi natin titignan yung word na patience sa hapong ito. And one of His primary objective, ang ating Panginoon, is for us to able to walk. Last time we talk about walk by His Spirit. No, nandun tayo sa kaisipan na, Lord, I want to walk by Your Spirit. Nandun ang presensya mo. Nandun ang pagsama mo, Panginoon, in my life. I want to walk with You, O God. At ang sabi dito, it is His primary objective na ma-enable tayo to walk patiently in our Christian life. So sabi ko nga kanina, siguro si Lord, inunahan niya na tayo. Alam ni Lord na sa lakaring ito, dun sa ating relasyon sa Diyos, yung ating path towards the eternal life na inhanda sa atin ng Panginoon, talagang kinakailangan natin. Talagang dapat mayroon tayong baon-baon na patience in our Christian walk sa Panginoon. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, patience? Ulitin mo, sabihin mo sa kanya, patience. Patience. So, ito po pag-uusapan natin sa hapong ito. Let me read to you the Word of God that is found in Psalm chapter 27, verse 14. Tingnan natin, no? Tatlong verse lang ito, mga kapatid. It's all in the book of Psalms. At tignan natin itong sila David and this other psalmist na talaga yung mensahe nila sa Diyos, no? As they sing to the Lord, as they worship Him, no? Itong book of Psalms, mga awit ito sa Panginoon, eh. Yung kanilang mga dalangin sa Diyos, no? Maraming mga stanza in the book of Psalms na nandun talaga yung paghihintay, no? Mamaya, meron po akong gustong sabihin dyan. But let me read to you Psalm chapter 27, verse 14. Ang sabi po dito, wait for the Lord. No, nandun agad yung mensahe. Wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord. No? Makita natin dito, 2 beses inulit. Sa verse 14 alone, yung salitang wait for the Lord. At sa paghihintay sa Diyos, ang sabi dito ni David, we must be strong. We must be strong and we should take heart. Sabi mo nga po sa katabi mo, be strong. Be strong, no? Sometimes, mundo, when they think about being strong, ito yung mga taong palaban. Ito yung mga tao na sige-sige, yung parang at kuha dito, atake dito, galaw doon. Pero makita natin dito sa verse 14 na sinabi dito ng awit sa Panginoon, experience ni David sa ating Diyos na strong din pala or kailangan din talaga ng strong character at strong din pala itong character na nandun tayo sa time ng paghihintay. Again, ang mundo parang sa kanila, parang, Lord, magiging still lang ako. Parang ang hirap naman nun. Lord, hindi ako gagalaw. Lord, maghihintay ako. Parang kailangan kong gumalaw. Kailangan may gawin ako para dito ko mapapakita na strong ako. Dito ko mapapakita na malakas ang loob ko. Pero dito sa awit ni David, makita natin that
as we wait for the Lord, as we wait for His timing, as we wait for His answer sa buhay natin, tinuturuan tayo ng Diyos at tuturuan tayo ng Diyos na kahit sa paghihintay natin, dapat nandun yung kalakasan natin. Nandun yung take heart, nandun yung sa puso mo, yung paninindigan mo na maghihintay ako sa Panginoon. It's a strong character sa harapan ng Diyos. Anong gusto kong sabihin dito mga kapatid? Because to wait for the Lord, sometimes we have to be strong. Minsan kasi pag naghihintay tayo sa Panginoon, ang daming mga bagay na sinasama natin as we wait upon the Lord na hindi dapat natin isama. Pero malinaw na sinama dito ni David that as we wait for the Lord, sabi dito, we need to be strong and we have to take courage. Bakit? Because sometimes pressures, pressure. Sabi dito, are there for us to make decisions in our life. Dito papasok ang waiting period. Ang mundo, sobrang pressure no? Sa mga tao sa labas, bulong ng kaaway, bulong ng mundong ito, na may mga bagay na alam mo in your heart, the Lord is making you wait sa mga bagay na ito. Wala pang klaro na sagot o direksyon ng Panginoon. But then again, ang bulong ng mundo, ang joke ng mundo, ang joke ng kaaway, is to take action kahit wala pang leading ang Panginoon. At ito naman yung verse na sinasabi na, hindi, magkaroon ka ng strong character. Panindigan mo na sa paghihintay mo, nandun yung heart mo na, Lord, ano man ang bulong ng mundo, ano man ang udyok ng kaaway sa akin, Panginoon, Lord, hihintayin ko ang tinig mo, Panginoon. Hihintayin ko ang leading mo, Panginoon. Hihintayin ko ang go signal mo, O Diyos, bago ko gumalaw sa mga bagay-bagay. Lalo na, Panginoon, sa mga bagay na, Lord, magkakaroon ng impact o magiging connect sa future ko, Lord, magiging connect sa destiny ko, Panginoon, magiging connect sa mga plano at purpose, Panginoon, sa mga pangako mo sa buhay ko, O Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord kung naintindihan po natin sinasabi ng Lord. So ito si David. Sabi ko nga, David at that time, hari siya. One of the most influential na tao, powerful na tao at his time. King of Israel ka ba naman, no? So, nandun siya sa ganun na parang sobrang kayamanan, sobrang power, sobrang influence, and yet, in his walk sa Panginoon, nandun siya sa paghihintay sa Diyos. May mga bagay sa buhay natin na parang capable naman ako eh. May pera naman ako eh. Meron naman akong kaisipan, meron naman akong diskarte. O ito, isang kuha ko na lang, akin na yung mga bagay-bagay. Pero alam mo in your heart na merong sinasabi ang Panginoon sa'yo na, anak, wag. Hintayin mo ko. Hintayin mo ang tamang oras. Hintayin mo ang pamamaraan ko. Hintayin mo ang go signal ko. So just like David, nakita natin na kahit sobra yung meron sa that time, pero in his love sa Panginoon, in his relationship sa Panginoon, nandun pa rin siya na, Lord, kahit ganito na ako, Panginoon, O God, Lord, hindi ako gagalaw, Panginoon. Lalong-lalo na sa mga bagay na may apekto sa future ko, Panginoon. Sa mga bagay na may kinalaman ka, Panginoon. At alam ko, meron kang kinalaman sa lahat ng ito, Diyos. Lord, maghihintay ako sa tinig mo, Panginoon. Sige, palakpakan po natin si Lord. At ito nga, yung mga pwedeng reminder din sa atin ng Diyos. Because sobra ang presyo ng mundo. Sobra ang tinig ng mundo na sometimes hindi na natin naririnig ang tinig ng Diyos. Or nabibingi na tayo sa tinig ng Diyos. No? Ano man ang ating katayuan right now, pwedeng asawang lalaki, asawang babae, sa pamilya, ikaw yung anak, ikaw yung magulang, sa trabaho mo, sa negosyo na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, sa pag-aaral, kung nasaan ka ngayon. So, yung mga tao na nasa paligid mo or yung mga desisyon in your life today, mga kapatid, may mga times talaga na si Lord sinasabi sa atin na kailangan natin maghintay. We need to wait upon the Lord. Just like David, na pwedeng, yun ang sabi ko kanina, pwedeng may pambayad ka na. Pwedeng meron ka namang kakayanan, may connection ka in everything. Pero mas maganda pa rin sa lahat ng ating gagawin, lalo na sa mga malalaking bagay na may kinalaman ng Lord, nandun tayo na, Lord, hihintayin ko ang tinig mo sa mga bagay nito, O Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord. So, isa pa pong verse, sabi sa Psalm 37, verse 7, sabi dito, be still before the Lord. Hirap, no? May mga tao na sobra yung na parang gusto nilang gumalaw, na parang, ito na yung diskarte ko, isang ganito ko na lang, okay na. Pero may mag-uudyok sa'yo yung banal na espiritu, na sasabihin sa'yo na be still,
Papaalala sa yung verse na ito, na anak, be still. Huwag kang magmadali. Huwag kang mawalan ng pasensya. No, be still before the Lord. Seryoso ba, Lord? Magiging still lang ako sa harapan mo, Lord. Diba? May mga ganun na, Lord, ito na. Pero, narinig mo ang Diyos eh. Nag-udyok sa yung banal na Espiritu to be still. At ito rin yung pwede. Ba't ito kinanta ni David? Kasi ito rin yung testimony niya sa Diyos. Na may mga times na kain niya na sanang, alam mo yun, kain niya nang gumawa ng paraan. No? Pero si Lord, ganun ang tinig ng Diyos eh. Sometimes, hindi natin maintindihan, pero si Lord, ito siya, na anak, be still. Be still. Sa sitwasyon na meron ka ngayon, be still before the Lord. At sabi dito, and wait patiently. Pwede ba sabihin niyo po sa katabi ninyo, wait patiently. We wait sometimes, pero nawawala yung patience. Kaya kalakip ng paghihintay, lalo na mga bagay patungkol sa Panginoon, dapat talaga nandun yung spirit of patience. Because sometimes we wait, pero nandun yung murmuring. Sometimes we wait, pero under the table, meron na tayong plan B. Para kumbaga, Lord, pag matagal pa to Panginoon, meron na akong plan B na hinahanda, Panginoon. So, hindi yun yung mga bagay na paghihintay na merong patience. Ulitin ko, sabi dito, be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways. Ito rin yung sometimes na parang kinukumpara natin yung sarili natin sa katabi natin, sa mga tao sa paligid natin. Minsan sabi dyan, no, to the unbelievers, na parang, Lord, kung kailan ako naging born again, Panginoon, ito Lord. Kung kailan ako nag-church, Panginoon, ito nangyayari. Lord, itong mga tao na hindi naman kumikilala sa iyo, Lord, oh, ganda-ganda ng buhay. Itong mga nangyayari. Sometimes, yun yung nakikita sa atin ng Lord na tinitingnan tayo ng Diyos na parang wala na tayong patience. Hindi natin hihintay yung timing ng Lord, yung plano ng Lord, yung bagay na inihanda niya specifically para po sa ating mga buhay. Sabi nga dito, when they carry out their wicked schemes. Lalo na sa mga tao na yun na nga hindi kinikilala ang Panginoon or even them na minamak ang Diyos. Na parang kinukumpara natin yung mga sarili natin na, Lord, bakit sila? Lord, bakit itong mga taong ito, Panginoon? So doon pa lang pwedeng makita na tayo ng Diyos na hindi tayo nagtitiwala sa Kanya. Hindi tayo nagtitiwala doon sa process, doon sa waiting season. Hindi tayo nag-wait patiently sa ating Panginoon. So again, ang sabi dito in verse 7, be still before the Lord. Baka ang Panginoon merong kinakausap sa atin sa hapong ito na baka, eto na, ready na ang lahat. Pero alam mo na walang tinig ang Diyos eh. Parang wala ka pang naririnig na tinig ng Diyos sa mga bagay na ito. Baka si Lord sa hapong ito yung mensahe niya sa atin that wag muna, hayaan mo muna na marinig mo ang tinig ng Panginoon. Be still before our God and wait patiently for Him na marinig mo yung tinig ng Diyos bago mo galawan, bago mo lakaran ang mga bagay-bagay na didesisyonan mo. Sige, palakpakan po natin si Lord dyan. Next verse, Psalm 40 verse 1 says here, I waited patiently for the Lord. Sabi ni David, I waited patiently for the Lord. This is his testimony. He turned to me and heard my cry. So sa hapong ito, baka meron din ganito na, Lord, kita mo ko, Panginoon. Hindi lang ako basta naghihintay, pero nandun yung patience, Panginoon. Nandun yung character of patience, Panginoon, as I wait for you, God. Let this be a testimony and an encouragement for us na nangyari sa buhay ni David na sa paghintay niya sa Diyos at sa paghihintay niya sa Diyos, ang Panginoon natin, kapatid, sabi dito, He turned to Him and He heard His cry. So sa buhay din natin right now, huwag kang mapagod, huwag kang tumigil, huwag kang, yun na nga, parang hindi mo na ipagpatuloy yung paghihintay mo sa Diyos dahil sa huli, katulad ng kay David, pwede mo ring maranasan yung sagot ng Panginoon sa tamang panahon, sa tamang oras, sa tamang pamamaraan na hinihanda sa atin ng ating Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. Let's talk about patience sa hapong ito. Patience, sabi ng dictionary, is the quiet, uncomplaining endurance under stress or annoyance or long-tempered. Sabi dyan, una, quiet. Itong term na ito, bago ko po i-preach sa inyo, sabi ko nga, Lord, binugbog na ako ng spiritually na kinausap na ako ng Panginoon bago ko pa ito ibaba sa inyo. So, in my life, as I binuo ko itong sermon na ito, Lord,
Am I patient? Quiet ba ako, Panginoon? Or uncomplaining ba ako pagdating sa mga bagay na ito, O Diyos? Under stress or annoyance, Panginoon? Or long-tempered ba ako, O Diyos? So, sabi ko nga, mahaba itong term na ito eh. Baka hindi natin ito maalala eh. So, I shorten it out, no? Para mas maintindihan natin, ano bang ibig sabihin ng patience sa Diyos? At bakit ba ito tinuturo sa atin ng Panginoon? At yun na nga, sinasabi sa atin ng Panginoon na, anak, tinanim ko yun sa buhay mo, hayaan mo mag-blossom yan in your life, lumakad ka ng nandun ang banal na spirito at kalakip niya, nandun yung patience in your walk sa Panginoon. Next slide. Patience is what? Simply, it is the will to wait. Patience, sabi diyan, is the will to wait. Meron ba tayo nito sa buhay natin right now? I believe meron because we received the Lord Jesus Christ and He promised the Holy Spirit, He will dwell in us, and this fruit of the Spirit, nandun ng patience. Pero ang tanong, nakikita ba ito sa buhay natin? Ito ba ay nakikita ng magulang mo? Nakikita ba ito ng mga tao sa paligid natin? Nakikita ba ito ng Diyos in our lives today? So, this message, the Lord is reminding us, encouraging us, comforting us, no? Pwedeng rebuking us if we are impatient na tinatama tayo ng Lord na at the end of the day, anak, andyan ang banal na Espiritu sa buhay mo. Let the spirit of patience not only parang manirahan in your life, but let it flow at let it grow sa mga buhay po natin. Sige, palakpakan natin si Lord dyan, mga kapatid. So, this is patience in the sight of God is the will to wait. So, ito ang tanong, mga kapatid, will I wait on God's direction? Ito naman talagang katanungan eh. In the times of waiting, Lord, maghihintay ba ako sa direction mo? Sa times na, Lord, parang wala kang sagot, o sa times na hinihintay ko po yung kasagutan mo, Panginoon, will I wait on your direction? Yes or no lang naman yan. Yung pwede natin isagot sa katanungan na yan. Pero wag na tayo mapunta doon sa kalagayan na sabi ko nga dito sa next slide, most people don't want to wait. Daming mga tao, even Christians, na baka hindi na natin napapansin as we walk sa Panginoon, nandun na tayo nagmamadali. Nandun na tayo na parang aligaga tayo sa mga bagay na narinig natin sa Diyos or pinangako ng Diyos sa ating mga buhay. Lalo na mga tao na hindi kumikilala sa Diyos. Nandun sa puso nila na, hindi, gusto ko to gagawin ko to, kaparaanan ko, sa oras ko, sa kakayanan ko, walang pagsalang-alang sa Diyos. Yung patience, kumbaga. In our walk sa Panginoon, dapat nandun yung patience na, Lord, eto ako, Panginoon, ito yung kakayanan ko, Panginoon, pero hindi ko gagawin ng mga bagay na to nang walang tinig mo, Panginoon. Hindi ko lalakaran ng mga lakarin na ito, Panginoon, kung wala akong word na galing sa iyo, O Diyos. Lalo na again, sabi ko kanina, lalo na sa mga bagay na alam mong makaka-apekto. Lalo na sa mga bagay na alam mo, konektado dun sa calling, yung sa purpose, sa destiny, sa mga plano na inanda sa iyo, sa atin po ng ating Diyos. Sige, palakpakan po natin si Lord dyan. So, mapunta tayo sa kalagayan that we wait on God's direction for us. Think about this. Ina-acknowledge natin that our God is omniscient. Meaning, our God is all-knowing. Our God is omnipotent. Na-acknowledge natin sa awit, sa worship mo sa Panginoon, sa prayer na, Lord, all-knowing ka, all-powerful ka, Panginoon. Lord, nakikita mo ang lahat-lahat sa buhay ko. Lord, alam mo ang plano mo in my life. Di ba? Meron tayong ganito na sometimes nasasambit natin sa mga panalangin natin, nilalaman ng ating isipan, lalo na patungo or patungkol sa ating Diyos. And yet, mga kapatid, we come to those situations na parang hindi tayo marunong maghintay. Oo, sinasabi natin na, Lord, ikaw may akda ng lahat. Alam mo ang best sa akin. Alam mo ang tinakda mo para sa akin, O Diyos. Pero meron pa rin tayong mga moment na, Lord, di na ako makapaghintay. Lord, asan ka ng Panginoon? Diba? Yun yung mga time na hindi tayo makapaghintay sa Panginoon. Sabi ko nga dito, kapatid, wag mong isipin na parang, yun na nga, parang
hindi ka mahal ng Diyos. Sabi ko dito, God in His infinite love and power for us knows that at certain times in our life, certain things don't fit. Ano gusto kong sabihin dyan? Na mahal tayo ng Diyos at si Lord able siya. Alam niya ang lahat-lahat sa atin. Alam niya ang mainam para sa atin. Kaya there are certain times sa mga buhay natin wherein may mga bagay tayo na pinapanalangin, may mga bagay tayo na nilalapit sa Diyos, o may mga bagay tayo na gustong lakarin that really doesn't fit us. Ito yan, dito tayo kinakausap ng Panginoon. Sabi ko nga kaninang umaga, dalawa lang naman ang patience na sinasabi sa atin ng Diyos ngayon. Number one, yung patience na nasa patience na plano ng Diyos, patience na tinakda talaga ng Lord sa buhay mo, pero nandoon ka sa hindi pa tamang oras. So yun yung patience na maghihintay ka. Meron din pangalawang klase ng patience na meron ka mga pinapanalangin sa Lord, meron ka mga nilalapit sa Panginoon, meron ka ng mga handang lakaran, pero alam mo, deep in your heart, that the Lord is saying to you na hindi yan ang para sa'yo. That yung mga bagay na yan doesn't fit you. At doon papasok yung patience na patience for God's true plan, for God's best plan, for God's yung pinaka-mainam niyang plano sa mga buhay natin na, Lord, sige God, sa mga no na ito, Panginoon, maghihintay ako, Panginoon. Sa mga no na ito, Panginoon, Lord God, hayaan mo maging patient ako, O Diyos. At God, sige Lord, hahayaan ko na Lord, yung mga plano mo, yung mga will mo, Panginoon, yung will mo, Panginoon, at yung mga pangako mo, Panginoon, ang mangyari sa buhay ko, O Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. At ganito yung pagmamahal sa atin ng Lord at yung power na meron siya. Minsan nagagalit tayo sa Diyos, Lord, bakit Lord? Ito yung gusto ko, Lord eh. Ito yung inaasam-asam ko, Lord, pero bakit hindi, Lord? Bakit hindi siya fit? Naalala ko yung kwento ng isang pastor. Sabi niya sa isang testimonya, may isang tatay at isang anak. Yung anak niya maliit pa, mga 4 to 5 years old. Sabi nung anak niya sa kanya, nung tatay, sabi niya, Tatay, Dad, gusto ko ng car. Gusto niya daw ng kotse. At yung kotse na tinuturo niya, hindi yung mga Hot Wheels, hindi yung mga maliliit na sasakyan. At tinuturo niya yung sasakyan na meron sila. At bakit ko ito nakwento? Kwento ng pastor, sabi niya, may mga bagay na tinakda naman sa iyo ang Panginoon. Na yung batang ito, darating sa age, darating siya sa ustong edad na yung kanyang pinapanalangin at yung ipinangako sa kanya ng Diyos, nandun na siya sa tamang timing para dito. Mag-drive ng sasakyan. No, mag-drive di ko alam, ang sabi ng pastor, Montero o Fortuner na kung titignan mo, ang laki kumpara dun sa bata. Pero yun na nga yung kwento ng pastor. Yun yung kanyang illustration na may mga bagay na pinangako sa atin ng Diyos, pero nangangailangan ng patience at paghihintay sa atin. Bakit? Hindi pa kasi takdang panahon para ibigay ito sa atin ng Panginoon. May mga times na pinipilit natin si Lord, Lord, ito gusto ko! Lord, ito gusto ko! Pero alam mo na hindi pa ito yung tamang oras para dyan. Or may mga pinapanalangin tayo sa Panginoon that really does not fit us. Na hindi talaga ito yung plano ng Lord, hindi talaga ito yung tinakda ng Lord, hindi talaga ito yung mainam para sa atin. Pero may mga times na pinipilit natin ito sa kanyang harapan. Sabi ko nga dito, whenever we want something He doesn't want and we keep on insisting it, Lord, ito gusto ko, ito gusto ko, ito gusto ko. Baka pumapasok na tayo sa kalagayan that we are impatient. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, impatient. Not to, yun na nga parang, ikaw impatient. Hindi ganun eh. Pero, reminder for us, na baka Lord, may mga bagay akong pinipilit ko na lang, O Diyos. May mga bagay talaga na hindi talaga fit sa akin, Panginoon, pero right now, pinipilit ko pa rin ang pinipilit sa harapan mo. And your answer is always the same, Panginoon, na, anak, hindi talaga yan ang para sa'yo. Sometimes, you need to be patient. Patient for what? Dun sa bagay na tinakda ng Diyos para sa'yo. Pangako ng Diyos, yung purpose na sa'yo, yung destiny niya, na alam niya at alam mo,
in the end na, Lord, ito yung mainam para sa akin, O Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. And maintindihan natin na si Lord, hindi siya yung parang namimili na parang sa'yo, ayoko, sa kanya, gusto ko. Di ba? Minsan parang, Lord, bakit siya meron? Bakit ako wala? Sa kanya fit, edi fit din sa akin, pero naman kaming anak ng Lord. Hindi eh. Alam ni Lord yung mainam para sa kanya, pwedeng hindi mainam sa'yo. At alam naman din ng Lord, yung mainam sa'yo, pwedeng hindi rin mainam para sa kanya. Pang gusto kong sabihin dito, with our God, God is your greatest protector. Ito si Lord, di ba? Inaawit natin, He's our protector, He's our fortress, He's our shield. Di ba? He's our mighty tower. Siya ang magde-defense sa atin, sa kaaway, sa mga snare na inihahanda sa atin ng enemy ni Satan. Siya ang magpoprotekta sa atin. Pero ito yung katotohanan. If siya ang magpoprotekta sa atin, may mga bagay sa buhay natin na ayaw tayong papuntahin ng Panginoon because He protects us. Sabi dito, when He says no, listen mga kapatid, don't think about it as God rejecting you. Minsan parang ang tingin natin, Lord, bakit ba? Ba't ba mo ko payagan, Panginoon? No, nagagalit tayo sa Diyos because sobra sinasabi natin sa Lord, Lord, nananalangin ako. Lord, nag-church ako. Lord, nag-serve ako. Lord, nagbibigay ako, Panginoon, and yet, nagno-no ka sa akin. Di ba? May mga ganito tayo sa Lord na pwedeng knowingly, unknowingly, nagagawa natin sa Lord. Pero ito si Lord, maintindihan natin ang puso ng Panginoon that no to the Lord is not rejecting us. No, God is doing what? He is protecting you. He is protecting me. When God says no, it is a word of protection. Pwede bang palakpakan mo si Lord dyan? So, dito makita natin na Lord, patawarin mo ako. Sometimes may mga bagay na pinipilit ako sa buhay ko. Pinipilit ko na parang ito. Pero tingnan natin dalawang bagay na may mga bagay na pinipilit mo pero hindi pa sa tamang panahon. Pero may mga bagay din katulad nito na pinipilit natin sa Diyos, pero si Lord from the start, hindi niya ito inihanda at hindi niya ito plano sa ating mga buhay. So, mapunta tayo sa kalagayan na, Lord, meron ba akong patience? Patience to wait for your plan and patience na, Lord, na doon yung faith ko na, Lord, i-redirect mo ko dun sa mas mainam na plano sa buhay ko, O Diyos. Sige, palakpakan mo ulit si Lord, kapatid. When you were saved, the Holy Spirit came into your life. No, that the Holy Spirit ay andyan na sa buhay natin. Kaya nga si Lord, patuloy siyang nagtuturo sa atin that we should walk by the Spirit. Let us walk by the Spirit because with the Spirit comes its fruit. No, yung love, joy, peace, kindness, patience, and all these things ay nandoon as we walk by the Spirit of our God. But, ito ang problema. Certain things, or certainly, things can mess up if we are not listening to the Holy Spirit. Yun ang katotohanan. Na kasi Lord, ito yung kanyang katuruan na let the Holy Spirit guide you. Sabi sa Bible, let the Holy Spirit teach you. Lord, let the Holy Spirit lead you. Pero we are not listening to the Holy Spirit because, yun na nga, una pa lang, may proseso eh. Pagdating na parang in our Christian walk, alam natin na ang banal na Espiritu, nandun tayo, dumadaan sa proseso. Pero ang iba sa atin, takot tayo or parang ayaw natin maghintay. Kaya oftentimes, we are not listening to God. We are not listening to His Spirit. Sabi doon, sabi dito sa sinabi ko, many times, nagiging mess up ang ating mga buhay. So, it is critical to have the spirit of patience, lalo na sa ating mga Kristiyano. For, yun na nga, for the Holy Spirit will guide us, will protect us, and will lead us, mga kapatid, with clarity at every single aspect ng ating mga buhay. So, patience, mga kapatid, sa hapong ito is very critical in our Christian walk. Na magkaroon tayo ng desire, magkaroon tayo ng heart, magkaroon tayo ng kamalayan na sa paglakad natin sa ating pananampalataya sa Panginoon. Let the spirit of patience not only mag-embody lang sa buhay natin, kundi makita
maranasan, maging testimonya tayo of what the Lord is talking about when it comes to the word patience, lalo na sa mga plano ng Diyos sa ating buhay. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. So patience is critical. So tonight, I have 5 points na pwede natin tignan to what is required of us to have patience. No, naintindihan mo na, Lord, I want this patience to grow in my life. Ayoko lang na parang drawing lang yung patience as I have the Holy Spirit. Gusto kong makita ito sa akin, Panginoon. Makita mo ito sa akin, Panginoon. At maging testimonyo ako sa mga tao sa paligid ko, Panginoon, na andun yung patience, Panginoon, in my life. At Lord, makita ko, Panginoon, yung ultimate na plano mo sa akin because I have this patience in my heart, Panginoon. Lalo na sa mga bagay patungkol sa destiny ko sa iyo, O Diyos. Sabi dito, number 1, what is required for us, of us to have patience? Number 1, we got to have the faith in God. We got to have faith in God. Sabi ko nga, hindi natin magagawa na maging patient if we don't have the faith sa Panginoon. If we don't believe that every direction na inilalagay tayo ng Diyos, maybe sinasabi ng Lord sa atin, go forward, sinasabi sa atin ng Panginoon to wait upon Him, or sinasabi sa atin, Panginoon, to step back dahil hindi yan ang plano sa atin ng Panginoon, kapatid, for us to have patience sa plano ng Diyos in our lives, we got to have the faith in our God. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, faith in God? Kasi kung wala tayong faith sa Panginoon, kapatid, itatapon mo lang itong mensahe na ito. Patience, patience ka dyan, pastor. Di ba? Kasi wala kang faith sa Panginoon. But if we have yung belief natin, yung belief at yung faith sa ating Diyos, na anumang ruta yan, anumang kaparaanan yan, anumang oras yan, no? Anumang timing ng Diyos para dyan, pero ito yung plano ng Panginoon, sige Lord, maghihintay ako sa plano mo sa buhay ko dahil nandun yung pananampalataya mo na kung naman ang plano ng Diyos in your life, ito yung mas mainam sa buhay po natin. Sabi ko po dito, mga kapatid, He will direct us in, yun na nga, kung nandun yung faith natin sa Diyos, nandun din yung pagtitiwala natin na He will direct us every single time doon sa path niya. Whatever I need, whatever direction, because He promised. Doon ka sa, Lord, pinangako mo ito, na sino man, Panginoon, na manampalataya sa iyo, Panginoon, ay, Lord, ilalagay mo doon sa mainam na kalagayan. Hindi lang buhay na walang hanggan, patungo sa buhay na walang hanggan, pero Lord, yung path, Panginoon, nandun yung kainaman ng buhay as we put our faith sa iyo, O Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord dyan. So, doon papasok yung patience. Doon papasok yung patience na minsan parang, di ba, meron ka ng time na parang, Lord, ano ba to, Lord? Lord, ayan na, Lord, oh. Pero hindi eh. Nandun yung faith mo na hindi sa kaparaanan ng tao, hindi sa paraanan ng mundo, hindi sa bulong-bulong ng kung sino-sino, kundi doon sa tinig ng Diyos na yun lang ang aking pinapakinggan. Doon ako susunod at nandun ang aking pananampalataya. Number 2, spirit of obedience. For us to have patience, we need to have spirit of obedience. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, obedience. No, last time ka pa obedience ng obedience eh. Pero ito talagang katotohanan, kapatid. Nandun talaga sa bawat katuruan every Sunday, no, sa bawat devotions natin, sa bawat panalangin natin sa Panginoon, na mabubuo lang ang mga bagay na ito kung we decide in our hearts today that, Lord, we will obey you. Let the spirit of obedience come as I desire, Panginoon, na itong life of patience ay makita, lumitaw, Panginoon, sa buhay ko, O Diyos. We need to obey God. At kung meron tayong obedience sa Panginoon, mga kapatid, maintindihan natin na, Lord, sige God, dito mo ba ako pinapupunta, Panginoon? Sige Lord, susundin kita, O Diyos. Lord, hindi man ito yung shortcut, Panginoon, pero Lord, dito mo ako pinapupunta, O Diyos. Lord, I will obey you. I will have yung obedience sa buhay ko because at the end of the day, O Diyos, alam ko na kung ano man itong tatahakin ko, Panginoon, Lord, nandun ka. Kung naman itong tatahakin ko, Panginoon, Lord, sasamahan mo ko. Kung naman itong pupuntahan ko, Panginoon, Lord God, Lord, ang pabor mo ay andoon sa buhay ko, O Diyos. Sige, palakpakan po natin si Lord. Sometimes ang hilig natin mag-shortcut. Lord, ito kasi shortcut to. Minsan dun pa lang wala na tayong patience.
Pero may mga bagay sa buhay natin na parang medyo pahahabain ng Diyos ng konti. Dadaan ka talaga sa medyo mas mahabang ruta. Pero huwag ka mag-alala. Sa bagay na yan, hindi ang kawalan. Tuturuan ka ng Diyos dyan at the end of the day, huwag ka mag-alala. Nandun ang saklolo, nandun ang pabor, nandun ang biyaya na inanda sa iyo ng Panginoon. Sige, palakpakan mo si Lord. Thank you, Lord. The Lord wants us to obey Him. Number 3, sabi dito, the discernment of God's timing. When it comes to the Lord's plan, when it comes to His purpose, when it comes to yung kanyang mga bagay na pwedeng biyaya yan, pwedeng mga, hindi ko alam, basta ang Diyos, yung mga bagay na inihanda niya sa buhay natin, ang lahat ng yan ay merong timing. Ang lahat ng yan ay merong tinakdang oras ang Panginoon para tanggapin mo at para ma-harvest mo sa buhay mo. And for us to have patience, kapatid, magkaroon tayo ng discernment na, Lord, oo nga pala, sa lahat ng mga bagay na ito, meron ka palang timing dito, O Diyos. Diba? Sometimes, si Lord, narinig mo, Lord, ito yung pangako mo sa akin. Katulad nung sinabi nung anak sa tatay, na gusto ko ng kotse, gusto ko ng car. Pero alam mo, in your heart na, hindi pa ako pwede dito. Sa bata, masyado pa sa bata para mag-drive ng sasakyan na ito. Pero pangako yun ng Diyos na narating naman yung araw sa pagiging 18 years old ka and up na pwede ka na mag-drive ng mga sasakyan na ito. At ganito rin sa buhay natin na si Lord, may mga tinakda na siyang pangako sa'yo, may tinakda na siyang plano sa buhay natin at para makita sa buhay natin na nandun yung patience natin, maintindihan natin na Lord, oo nga pala. Kailangan ko pala maghintay kasi sa lahat ng pangako mo, sa lahat ng plano mo, Panginoon, Lord, meron ka palang tinakdang oras para dito. Sige, palakpakan po natin si Lord dyan. Oftentimes, the Holy Spirit will show us when. Why? Because oftentimes, we ask for something that is not His will at the moment. Yun yung sinabi ko kanina, na nandun naman yun sa plano ng Diyos in your life, pero for right now, hindi pa yun ang will ng Panginoon. Hindi pa para sa oras na ito, anak, itong mga bagay na pinangako ko sa iyo. I want you to wait, patiently wait, sabi ni David. Yun yung testimony niya sa Panginoon eh. Baka nga si David at that time, ang daming pangako sa kanya ng Panginoon, pero nandun sa bibig niya na, Lord, tinuruan mo ako maghintay. Tinuruan mo akong maging still. Lord, pwede na akong gumawa ng mga kaparaanan para mapuntahan ko itong mga pinangako mo. Pero Lord, hindi Diyos. Tinuruan mo ako na maghintay. At sa paghihintay ko, Panginoon, ano sabi doon sa Psalm 40? Lord, you turn to me at Lord, narinig mo yung aking cry out. Narinig mo yung aking mga panalangin. So, dito natin titignan na sa mga bagay na pinangako sa atin ng Diyos, pero hindi sa panahon na ito, hindi ito yung tamang timing, tamang moment para dito. Sabi ko nga dito, we have to be wise to say, okay God, hindi ito ang will mo sa akin right now. Lord, give me, sabi ko dito, give me the grace to wait for it. Lord, bigyan mo ko ng, Lord, ibabaan mo ko ng grasya mo na, Lord, makapaghintay ako dito, Panginoon. Tulungan mo ko, Panginoon, na, Lord, hindi ako gumalaw sa sarili kong kaparaanan. Hindi ko unahan ikaw, O Diyos. Na Lord, sa mga bagay na ito, Panginoon, help me, Panginoon. Lord, have your grace na, Lord, ibaba mo sa buhay ko na, Lord, makapaghintay ako, Panginoon, until the right time comes. Until the right moment comes, Panginoon. Until na, Lord, binuksan mo na ang mga bagay na ito, Panginoon, para sa akin, O Diyos. So dapat nandun tayo sa ganung kalagayan na, Lord, sige God, if I need to be patient right now, let it be, Panginoon. If I need, Panginoon, to wait, Panginoon, Lord, let it be. Kung ito ang pinapadaan mo sa akin, Panginoon, mas mahaba dito sa iniisip ko, O Diyos, let it be, Panginoon. Because at the end of the day, si Lord tinuturuan tayo. Kaya nga sabi ko, siguro inunahan na tayo ng Diyos. Kasi alam ng Lord na kailangan talaga natin baunin to sa buhay natin. Na magkaroon tayo ng patience, lalo na sa mga bagay na inihanda sa atin ng Diyos. Sige, palakpakan po natin si Lord. Tinuturuan tayo ng Lord, mga kapatid. So, sige po, sabi dito, number 4. Tinatawag ko po si Berna. Number 4, sabi dito, we got to love God. Ito yung katotohanan. Pag hindi natin mahal si Lord, hindi natin to tatayuan.
Kung hindi natin dinedesire ang Diyos, hindi natin naintindihan na sobra pala tayong minahal ng Lord, sobra ang ginawa ng Lord para, alam mo yun, sobra ang ginawa ng Lord sa krus ng Kalbaryo para ikaw ay, ano mo yun, yung the Holy Spirit ay magkaroon ng pagkakataon na nandyan manahan sa buhay natin at bigyan tayong panito, tong fruit na ito, tong patience na ito. No? Kung wala tayong ganong kaisipan, wala tayong pakialam sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Anong Diyos mo? Anong wait mo? Anong patient mo, Panginoon? Gagawin ko ang gusto ko sa kaparaanan ko, gagawin ko ang gusto ko sa bagay na gusto kong oras, gusto kong araw, wala akong pakialam dun, o Diyos. Ito yung mga tao na hindi nila naintindihan na grabe yung ginawa ng Diyos, yung pag-ibig ng Panginoon para sa kanila. And for us to have patience, na ma-instill sa buhay natin na dapat talaga mahalin natin ng Diyos sa ating mga buhay. Ang sabi ko po dito, if we don't love God, we are not going to be patient. Sabi ko nga sa inyo, gagawin mo yung gusto mo sa kaparaanan mo at sa oras na gusto mo, wala kang pakialam sa Diyos kasi hindi mo naman siya mahal. And yet, if I'm going to be patient, I've got to love God. In other words, if I love Him, if we love the Lord, we are going to be patient. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. Sabi ko nga kanina, ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay sobra-sobra. Next slide. Bago ko pala puntahan yan, yung next slide. Ito yung tanong ko po para sa atin sa umagang ito. Would you consider yourself a patient person? Ito na yun. Assessment sa mga buhay natin. Kasama ako, Lord, ako ba itong pinipreach mo sa hapong ito, Panginoon? Nakikita ba ito sa buhay ko, O Diyos? Nakikita ba ito ng pamilya ko, Panginoon? Nakikita ba ito ng mga katrabaho ko, O Diyos? Nakikita ba ito sa mga taong kausap ko, Panginoon, na ako itong patient, O Diyos? Merong spirit of patience sa buhay ko, Panginoon. Sabi ko nga dito, if you love yourself more than the Lord, tignan natin, Lord, ako ba ito? If I love myself more than you, or if I love the things of this world more than you, Panginoon, baka nga ako itong taong impatient. Bakit? Selfish ako eh. Kapag ang tao selfish, wala na siyang pakialam sa waiting na yan. Wala na siyang pakialam sa mga para-paraan ng Diyos. Gagawin niya ang gusto niya. Dahil yun na nga. Nandun yung selfishness in his heart. Pero sabi ko nga dito mga kapatid, na nandun dapat tayo sa kalagayan na, Lord, make my heart na tinanim mo ito sa buhay ko, Panginoon, na Lord, hindi lang ito matanim, kundi makita ito sa buhay ko, O Diyos. Pagkakaroon ng patience, Panginoon. Kung hindi man ako ito right now, Panginoon, sige Lord, magpapaturo ako sa iyo. Tulungan mo ko, Panginoon, na Lord, mapuntahan ko yung kalagayan na pwede kong sabihin, Panginoon, na Lord, I will be strong. I will take heart as I wait upon you, Panginoon. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Courage, number 4. O number 5. Courage. What is required of us to have patience? Courage. Tapang. Sabi ni David, be strong and take heart. Tapang. May mga times sa buhay natin, nandun tayo sa edge, on the edge na. Lord, last money ko to. Lord, last na ganito na to, Panginoon. Konting-konti na lang, Panginoon. Talagang pipilipit na kami, O Diyos. At ito ang bulong ng kaaway. O sige na, take mo na to. O kunin mo na to. Kunin mo na to. Gawin mo na yung kaparaanan na to. Na alam mo, hindi kaparaanan ng Diyos. Pero David and the people of God in the Bible, at sana tayo din mapagtayuan natin na, Lord, hindi sa bulong ng mundo, hindi sa udyok ng kaaway ako titingin ng kaparaanan, kundi, Lord, sa tinig mo, O Diyos. Sa tinig mo, Panginoon. Sabi nga kanina, yun yung tapang na hinahanap sa atin ng Diyos. Yun yung courage na sinasabi dito, na in spite of what is happening sa paligid mo, tumatayo ka pa rin na, Lord, if I need to wait, Panginoon, Lord, I will wait upon you, God. If I need to be patient, Panginoon, hihintayin kong sagot mo, Panginoon. Lord, tatayo ako, Panginoon. Take heart, Lord. Tatayuan kita, Panginoon. Lord,
hihintayin ko yung pangako mo sa buhay ko, O Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord, mga kapatid. It takes courage, mga kapatid, to trust our God. It takes courage. May mga bagay in our lives na parang, nandun na, talagang, Lord, ito na, udyok ng mundo, bulong ng mundo, bulong ng kaaway, pero nandun ka sa heart mo na hindi. May mas mainam na plano ang Diyos. May mas mainam na plano ang Diyos. At hanggat hindi ko narinig ang Diyos, sabi doon sa Psalms, I will be still before the Lord and wait patiently for Him. And that takes courage. Courage, mga kapatid. Para yung patience mo talagang kakapit ka sa Panginoon. Dun sa Kanyang plano, sa Kanyang timeline sa buhay natin. God knows, mga kapatid, that there are difficult times and difficult situations sa buhay natin right now. Si Lord, hindi siya, sabi ko nga kanina, yung hindi siya mangmang para hindi niya alam kung anong ating mga pinagdaraanan. And in the Bible, it says that He has the Holy Spirit as the wonderful counselor para sa atin. Next slide. The Holy Spirit in the Bible says, He is yung ating wonderful counselor. Holy Spirit will direct us, will lead us, doon sa tamang desisyon sa buhay natin. Sometimes, ang Holy Spirit tinatapo natin eh. Parang okay na ako kay Jesus, okay na ako kay God the Father, pero hindi. Sabi ng Panginoon, He promised to leave us the Holy Spirit will be with us, that will be with us 24/7 sa buhay natin. Holy Spirit, sobrang halaga, counselor, teacher, nagko-convict sa atin kung doon na tayo sa lugar ng hindi tama sa Panginoon, mga bagay na hindi tama sa Panginoon. He will lead us doon sa pleasant place na plano ng Panginoon para sa atin. So, the Holy Spirit is here to stay, and the Lord wants us na kumunik, sabi nga doon sa last week na verse, walk by His Spirit. For us to have patience sa buhay natin, walk by the Spirit of our God. Sabi dito, huwag ka mag-alala, because God, the voice of God, the Holy Spirit, sabi ng Diyos, the Holy Spirit is the voice of truth. He is the voice of God. So marinig natin ng Diyos, marinig natin ang tinig ng Diyos to the Holy Spirit. At sabi nga dito, wala nang ibang naisin ng Panginoon sa buhay natin. Yung best ang mapunta sa atin, yung best na plano ng Diyos, yung best na kaparaanan ng Diyos in our life, no matter what. Sige, palakpakan mo si Lord. So that's why the Lord wants us to walk by the Spirit of our God. Na in the end, mapuntahan natin yung mga bagay na hinanda sa atin ng Diyos. Dito po ako magtatapos. Why patience is essential? Ba't ba tayo tinuturuan ng Lord ng patience? Bakit ba tinaniman tayo ng Lord ng patience sa buhay natin? At gusto ni Lord na makita ito sa mga buhay natin. Number one, it is essential to a life of obedience to God. Mahalaga. Sabi ko nga kanina, yung patience mo, hindi yan magtatagal kung walang desire sa puso mo na to obey the Lord in your life. Wala. So, sabi dito, whatever you're going through, sabi ko nga kanina, di ba, if God says no sa mga bagay-bagay sa buhay mo, nandun ka sa heart na, Lord, magiging patient ako, Lord. Lord, hihintayin ko, Panginoon, or Lord, i-redirect mo ako, O Diyos, dun sa tamang plano mo in my life. Yun yung heart na pagiging obedient natin sa Lord. At doon nabubuo yung patience na ito. Dahil alam mo na, Lord, may nais ka sa buhay ko, may tamang bagay, may tamang tao, may tamang, may tamang hinanda ang Diyos sa atin. Lord, hihintayin ko mga bagay na yun. Lord, maghihintay ako, magiging obedient ako sa iyo, Panginoon, sa mga bagay na ito, O Diyos. Sige, palakpakan po natin si Lord. Number 2, it is essential to build a good relationship with other people. Hindi lang ito sa Diyos. Yung word na patience, sa mga tao din sa paligid natin. Hindi lang ito sa Diyos. Gusto makita ni Lord na nandun yung patience sa atin, pero hindi lang sa Kanya, kundi kahit sa mga tao na nasa paligid natin. Sabi ko dito,
You need to have patience with each other. With each other. Katabi mo, asawa mo, anak mo, mga tao sa paligid mo, yung taong kinaiinisan mo. Diba? Nandun dapat pa rin yung patience still. Sabi ko dito, it is a requirement to be able to get along in life with your children, with your husband, with your wife, and with the people that you are interacting with. Bakit? Meron akong gustong sabihin dyan. Next slide. Impatience, mga kapatid, never cures anything. Impatient ka sa Lord, it will never solve anything. Impatient ka sa mga tao na nasa paligid mo, walang mariresolve because of impatience. So tonight, let this be a reminder. Ano ba mga prayer mo sa Lord? Nasaan ka na ba sa Diyos ngayon? Baka ikaw na tong madaling-madali. Ikaw na tong talagang parang nandun ka na sa edge na parang, Lord, gagawin ko na ito ng paraan, Lord. Pero alam mo, si Lord, pinaghihintay ka. Kapatid, impatience never cures anything. Number 3, timing is important. Timing is very important. Tinatawag ko pong worship team. Timing is very important. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, timing? Timing. Si Lord, sabi dito, alam natin na sa plano ng Diyos, meron siyang timing. Sabi ko nga dito, sa sports, may timing. Sa finances mo, meron ding timing. Even sa relationships, dapat meron ding timing. May tamang panahon para dyan. Even photography, no? Para ikaw makakuha ka ng magandang shot, magandang litrato, dapat meron kang timing para dito. At lalo na sa Diyos, lalo na sa relasyon natin sa Panginoon, lalo na sa mga bagay na plano at inihanda ng Lord sa mga buhay po natin, merong timing si Lord. At sabi ko nga dito, wait for Him. Sabi dun sa ating binasa kanina, wait for Him. Be strong, take heart. At anong mensahe ulit ni David, inulit niya, wait for the Lord. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Ngayong hapong ito, tingnan natin ito. Si Lord, may mga times sa buhay natin, when we ask Him of something, klarong-klaro may sagot agad si Lord. Alam natin yan. May mga ganun si Lord na, alam mo, may sagot agad si Lord. Diba? Pero may mga times din na si Lord, hindi natin nakikita yung kasagutan immediately. Sabi ko nga dito, may mga times that we may have to wait until God tells you what to do. May mga ganong moment na, Lord, nasa yung sagot mo, Lord? Gagawa na ako dito, Lord. Di kita marinig, Panginoon. Pero, pwede doon sa time ng silensyo ng Diyos, yun din yung time na, anak, hihintay mo bang tinig ko? Hihintay mo ba muna ang tinig ko bago gumalaw sa mga bagay-bagay? So, ito yung pwede natin tingnan sa hapon na ito, na baka meron ka mga prayer right now na until right now, pinagpipray mo pa rin sa Panginoon kasi tingin mo hindi pa rin klaro si Lord. Hindi pa rin klaro yung tinig ng Lord. Pwede natin tingnan yan ngayong hapon ito na huwag kang tumigil. Huwag kang tumigil manalangin. Huwag kang tumigil na ilapit ito sa Panginoon. Sabi dyan, no, until you hear the voice of God. Until you hear the answer of God sa mga bagay na ito. Sabi dyan, no, are you willing to wait? Are we willing to wait sa answer ng Panginoon? Sabi ko nga dito, si Lord, sobrang kanyang wisdom. Pwede mo sabihin, Lord, binavalue ko yung wisdom mo. Binavalue ko yung power mo. Sobrang powerful ka, Panginoon. Sobrang mighty ka, Lord. Di ba? Yun yung ating sinasambit. Lord, ikaw ito, ikaw ito, ikaw ito, ikaw ito. Pero sa mga bagay na pinaghihintay tayo ng Diyos, babalik ako sa katanungan, are you willing to wait? And yun na nga, I pray sa preaching na ito, maintindihan natin, mapunta tayo sa kaisipan na, Lord, sige God, I will wait upon you, Panginoon. I will wait upon your plan, your timing, Panginoon, your ways, Panginoon, na Lord, alam ko sa huli, O Diyos, ito yung best para sa akin na inihanda mo, Panginoon. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. May mga tao that did not wait for God. Daming reklamo, Lord, I waited for so long.
Ang tagal ko nang hinintay to, Diyos. Ang tagal ko nananalangin sa iyo, Panginoon, pero hanggang ngayon wala kang sagot. At ito yung mga tao na, yun na nga, they did their own thing. At sabi ko nga, sa tagal ko na sa church, tagal ko na nakakakita ng mga ganitong kalagayan. And even in my life, nangyari yung mga times na parang inunahan ko si Lord. All of that, mga kapatid, end up ng distraction. End up ng iiyak ka sa Panginoon. End up na nandun ka, nakalagpak ka sa lupa dahil alam mo na hindi ito yung kaparaanan, hindi ito yung sagot ng Diyos na nilakaran mo in your life. So God is reminding us today to wait patiently sa Kanya. Pwede mo sabihin mo po sa katabi mo, wait patiently for the Lord. Wait patiently for the Lord. Remember, mga kapatid, sinabi ko kanina na ito yung willingness to wait, itong word na patience na ito. And when we wait, huwag ka mag-alala. Akala natin, sa pagtayo natin, na Lord, sinasabi mo, maging still lang ako, Panginoon. Lord, meron ka bang ginagawa? Pero ang Diyos, kapatid, kahit sa time na tutulog tayo, sa time na parang nakastill lang tayo, huwag ka mag-alala. Si Lord, our God, is doing His work for us. Behind the scenes, akala natin kapag hindi tayong gumalaw, hindi rin gagalaw si Lord. Pero may mga times na sinasabi sa atin ng Diyos, anak, wait patiently, be still before me. Pero behind the scenes, our God, na Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi mo alam, siya na pala ang gumagawa ng mga bagay na ito in your favor. Sabi ko nga dito, mga kapatid, sabi ko dito, most people, or bago ko sabihin yung most people, in my testimony, kung may mga times na inunahan ko si Lord, meron din mga times na pwede kong masabi na, Lord, buti na lang naghintay ako. No? At ito rin yung gusto ipaalala sa atin ng Diyos. Na Lord, oo nga, no, may mga times sa buhay ko na buti na lang naghintay ako. Kasi Lord, kung inunahan kita, kung hindi ako sumunod sa nais mo, hindi ako sumunod sa plano mo, hindi ako sumunod sa kaparaanan mo, O Diyos, Lord, hindi ko makukuha to. Hindi ko ma-enjoy to, Panginoon. Or kung ano man yung mga bagay na alam mong naging bunga ng paghihintay mo sa Panginoon. And most people, next slide, most people today probably are unhappy because they have refused to wait upon God for direction about something in their life. Sabi ko nga, kung tayo itong nandun sa ganong kalagayan, may pag-asa sa Panginoon. Pwede pang baguhin ng Panginoon yan sa buhay mo today. Just make a decision in your life today na, Lord, patawarin mo ko. I have made wrong decisions in my life. God, help me, O Diyos. Na Lord, tulungan mo akong maghintay. Tulungan mo ako na Lord, i-redirect mo ako, Panginoon. Ibalik mo ako dun sa plano mo, Panginoon, sa buhay ko. Kung noon, Lord, sobra kong aligaga, sobra akong nagmamadali, kung ano-anong shortcut ang dinaraanan ko, Panginoon, this time, Panginoon, you are teaching me waiting patiently, God. Lord, help me to wait patiently, Panginoon, sa plano mo sa buhay ko, O Diyos. At kung ikaw naman, or yun na nga ito, pwede na tong reminder ng Lord sa atin, na wag na sana tayong pumunta sa kalagayan na, Lord, nandito tayo sa life na directionless. Sa life na binuhat natin yung sarili nating bangko papunta sa kawalan. Sabi dyan, no, wait upon the Lord. Wait upon the Lord. Sige, pwedeng palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. Don't live a life outside the will of God. Gusto mong maranasan ang kabutihan ng Lord to the fullest, yung mga pagpapala ng Diyos na talagang plano niyo sa buhay mo, yung mga bagay na naririnig mo sa hapong ito sa Panginoon, don't live a life outside the will of God. Because to do so is living outside the blessing of our God. Walang blessing ng Panginoon. Kung ano man yung parang na-enjoy mo right now, galing yan sa kaaway, at yung mga bagay galing sa kaaway, kapatid, bibigyan kanya ng konti, kukunan kanya ng malaki. Hindi ganun ang Panginoon. He gave us freely His life.
He gave us freely His favor, His blessing sa buhay natin nang walang kapalit. Again, ang gusto lang ng Panginoon makita sa atin, anak, mabuhay ka na nandun ka sa naisin ko sa iyo. At ito yung mga bagay na inihanda ko sa buhay mo. Don't live outside the will of God because to do so is living outside the blessing of our God. So sa hapong ito, last na po ito. Sa mga tao na nagtiwala sa Diyos, sa mga tao na naghintay sa timing ng Panginoon, punta tayo sa title. Yung title, If We Knew, sabi dyan, balik ka sa title, kapatid. If we only knew why to wait. Bakit ba? Bakit ba kailangan ko maghintay sa Panginoon? Bakit ba kailangan ko magkaroon ng patience sa mga bagay patungkol sa Diyos? Last slide. Punta ka sa last slide. Sabi dyan sa last slide, because by doing so, you can never, ever, ever lose waiting upon our God. Kung nandun ka sa buhay na naghihintay ka sa Diyos, nagtitiwala ka sa Diyos, sa kaparaanan ng Diyos, sa timing ng Diyos sa buhay mo, at kung nandirito ka right now sa ganung kalagayan, kapatid, ito ang pangako ng Panginoon at ito ang buhay or testimony ng mga taong nandun sa ganung kalagayan. You can never ever lose waiting upon our God. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. Hindi talo ang bigyan ng halaga ang Diyos, maghintay sa Panginoon na, Lord, hindi ba ito yung tamang araw? Sige, Lord, I will wait upon you, God. Kasi nandun na nga eh. Yung plano ng Diyos, it's the best for us. At pwede mo panghawakan ito na, Lord, sige God, magtitiwala ako sa iyo because, Lord, sure ka, Panginoon eh. Mga bagay na patungkol sa iyo, sure yan, Panginoon. Pagpapala, sure yan, Panginoon. Hinanda mo yan sa buhay ko, O Diyos. Tinuturuan mo lang talaga ako na sa proseso ng pag-harvest ko dito, Panginoon, meron talagang paghihintay. Sige, palakpakan mo si Lord. Tayo mga kapatid sa hapong ito. Thank you, Lord. Let's close our eyes sa Panginoon. And yes, Lord, salamat sa salita mo tonight, Panginoon. You've taught us patience, Panginoon. You've reminded us patience, Panginoon, sa harapan mo, O Diyos. Sige, God, hayaan mo sa buhay namin, Panginoon. Lord, nandun yung patience, Panginoon. Nandun yung pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Nandun yung heart namin na, Lord, sige God, if we are to wait, Panginoon, sige Lord, we will wait patiently sa iyo, O Diyos. Lord, tulungan mo kami sa hapong ito, Panginoon. Hallelujah. Sige kapatid, let's worship our God sa hapong ito. Yes, Panginoon, we trust in you, God. Hallelujah. We sing, oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one. Come on, we say, you will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one. Yes, oh Lord, you will never fail. He will never fail. Say, oh, I saw the Lord, and He heard, and He answered. Yes, oh Lord. Hallelujah. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord. Oh God, I saw the Lord. Thank you, Lord. I saw the Lord. Hallelujah. That's why I trust Him. One more time. We say, I saw the Lord. You answer, God. We trust in you, Lord.
That's why I trust in, that's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never. Come on, one more time. We sing to the Lord. We trust in you, God. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Salamat sa hapong ito, God. Yes, Lord. You reminded us, Panginoon, of the word patience, Panginoon. As we wait upon you, Panginoon. Your answer, Panginoon. Your plans, Panginoon. Hallelujah sa aming mga buhay. Lord, turuan mo kami, Panginoon. Hindi lang sa lugar ito, Panginoon, but God, sa paglabas namin, O Diyos. Yung buhay na merong pananampalataya, yung buhay na merong paghihintay, Panginoon. At Lord, yung buhay na merong patience, O God. As siyang, Lord, mag-flourish, Panginoon. At Lord, makita, ma-experience namin, Panginoon. Maging testimonya namin sa iyo, O Diyos. Lord, tulungan mo kami. Samahan mo kami sa bagay na ito, Lord. And out of our obedience, Panginoon, sige God, gumawa ka ng kwento sa amin, Panginoon. Na Lord, ibabalik lang namin sa iyo, no, na ikaw talaga ang Diyos, Panginoon, na in the end, God, nandun ang saklolo mo, Panginoon. Nandun ang pagsama mo, Panginoon. Nandun ang pangako mo sa mga taong marunong maghintay, Panginoon, at marunong makinig sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat sa mensahe mo sa hapong ito, O God. Hallelujah. Sige, palakpakan natin si Lord bago tayo matapos. Panginoon, sa lahat ng kapurihan, sa lahat ng pasasalamat, O Diyos. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Hallelujah. Sige po,